Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, June 23, 2026. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kababayan, kumpirmado na po. Talagang naganap na nga ang pagbaliktad ni Joel Villanueva na naging dahilan upang ma-install na Senate President si Gwen Gatchalian. Kaya ngayon po, ang persepsyon ng taong bayan, si Joel Villanueva ay guilty po sa mga kaso tungkol sa mali-malitang pera na kanyang tinanggap, sapagkat kung hindi po siya guilty, ang persepsyon po ng sambayanan dapat ipinaglaban ni Joel Villanueva ang kanyang innocence. Dahil po dito, tinagurian po si Joel Villanueva na Judas. Kaya ang biro nga po ng mga kababayan natin, ang pangalan ngayon na Joel Villanueva ay Judas Villanueva, hindi na po Joel, sapagkat siya po ang naghudas. Kung kaya ang Senado ngayon ay hindi na po Senate of the Republic of the Philippines. Bagkus, kung itong po ay tawagin ay Senado na po ng Malacanang sa ilalim ng pamuno ni Gwen Gatchalian. Kaya ang Senado po ay hindi po sabi natin independent Senate. Mayroon pa nga isang issue dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, at ayon sa kanilang pinalulutang 22 daw ang senador, kaya dapat babaan din ang conviction number para sa impeachment ni Vice Sara. Sa halip na 16, ayon sa tinatadhana na sa ligang batas, ang pinalulutang po ngayon, ito daw ay 12 na lamang ang kinakailangang senador, 12 o 14. Ang issue po dito ay paglabag sa saligang batas, sapagkat ang saligang batas po ay nagtatadhana ng 2/3 of all the majority of the Senate, which is 24. Kaya ang sinasabi po nilang dapat ang conviction ay mababa sa 16, sapagkat 22 lang ang senador. Yan po ay maliwanag na paglabag sa saligang batas. Mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, nagpapakita po lamang ng ating gobyerno ngayon ay malaking sindikato ni Marcos Jr. na isang bangag na Pangulo. Kaya dapat kumilos po ang sambayanang Pilipino. Alam po natin ng PNP at saka military, kaya hindi po gumagalaw, sapagkat sila Gibo man, si Gibo bilang Defense Secretary ay sinasabing tumanggap din ng malitang pera. Kaya sila po ay sunod-sunuran sa bangag na Pangulo, pagkamat ito ay may tuturing natin na kalaban rin sa sambayanang Pilipino, sapagkat hindi po may tatanggi na sa kanyang administrasyon po naganap ang pinagmalaking lakban sa sambayanang Pilipino. At ito po ang flood control scam. Bayan, ulit po natin, dapat po maglusad ang sambayanang Pilipino ng EDSA
upang tuluyang mapatalsik si Marcos Jr. katulad po ng kanyang ama. Inaasahan po natin sa darating na panahon kakaroon din po ng people's power. Marami pong salamat.